Dahil ang highlight ng chapter 72 sa Record of Ragnarok ay si Isami Kondo, saksihan natin ngayon kung paano siya makipaglaban. Sa kabanatang to, pinartidahan niya ang kanyang makakalaban, ang tanong manalo kaya siya. Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, tara at simulan na natin. What's up mga Coops, Manga Moto nagbabalik. Shinsengumi Requiem Kabanata 15. Assassins. Nagsimula ang kabanata sa pagbibigay ng pahayag na si Shinpachi ang nagwagi sa laban. Sa kabila ng tagumpay, hindi maalis sa isipan ni Kanbei the Demon ang pagkatalo ng kanilang pambato ng ganoon lamang kadali. Sa mga mata ni Lord Katamori, nagtanong siya sa kanyang sarili, tunay nga bang bayani ang nanalo sa laban? Hindi siya mapakali at patuloy na nagtatanong kung anong klaseng mandirigma si Shinpachi. Samantala, agad na binati ni Hijikata, ang kaibigan, si Shinpachi. Nag-alala raw siya sa laban, ngunit napansin niyang tila malalim ang iniisip ni Shinpachi habang nakatitig lamang ito sa kanya. Nag-alala ka ba talaga? Tanong ni Shinpachi na may halong panunuya, o baka naman naiinggit ka lang dahil nagawa kong talunin ang isang malakas na kalaban. Napanganga si Hijikata, hindi makapaniwala sa mga sinabi ng kaibigan. Wika pa ni Shinpachi, balang araw, maaabot mo rin ang narating ko. Subalit sa kanyang isipan, alam niyang hindi siya kasing galing ng lahat ng kanyang mga kaibigan, ngunit nakakabawi naman siya sa pamamagitan ng purong pagsusumikap. Bigla na lamang tinadyakan ni Hijikata si Shinpachi sa likod, dahilan para madapa ito. Galit na galit ang Kenkoy nating bida. Pinagsisigawan niya kay Shinpachi, sinasabing nanalo lang naman ito dahil swerte siya. Bad trip si Shinpachi sa ginawa ng kaibigan, sugatan na nga siya, tinadyakan pa. Patuloy ang bangayan ng dalawa hanggang sa napailing na lamang si Soji at nagwika ng, "Heto na naman sila." Sinubukan ni Soji na pigilin ang dalawa, ngunit tila wala itong epekto. Bigla na lamang nagulat si Soji nang makita niyang may papalapit sa nag-aaway na magkaibigan. Isang malakas na kotong ang tumama sa ulo ni Shinpachi, dahilan upang lumabas ang kanyang sipon at magblanko ang kanyang mga mata. Walang iba kundi si Isami Kondo ang may gawa nito, ang kanilang boss. Deserved yan ni Shinpachi, gatong ni Hijikata, ngunit hindi rin siya nakatakas sa kotong ng pagmamahal ni Kondo, dahilan upang mapatulog din siya sa sahig. Nang magkaulirat si Hijikata, may napakalaking bukol na sa kanyang ulo. Ipinagbili ni Isami na siya ang haharap sa pinakamalakas na samurai ng Ezo clan, si Sugawa Kanbei the Demon. Sisiguraduhin na ni Isami na sure win ang ika-4 na laban dahil kung matatalo sila kahit isa lang, tiyak na hindi maisa sa katuparan ang kanilang mga plano. Isang malakas na dagandong ang maririnig, at hindi maipinta ang mga mukha ng mga miyembro ng Ezo clan. Gagamit ng bakan o espadang kahoy ang kanilang susunod na makakalaban sa halip na tunay na espada. Isang ngiti ang sumilay sa atin na puno ng kumpiyansa. Ang lalaban na ngayon ay ang ika-4 na master ng Tenenris Hinryo, ang nag-iisang halimaw na si Isami Kondo. Pinagpapawisan si Hijikata hindi dahil sa pag-aalala para sa kanilang boss, kundi dahil sa alam niya ang sasapitin ng kalaban nito. Sa kabilang panig naman, inilaban ni Sugawa ang isang mukhang ninja na si Takatsu. Nailipat ang panel kay Serizawa, na gustong makita kung ano nga ba ang kayang gawin ni Isami. Sa kanyang tingin, sigurado siyang kaya rin itong magpakawala ng matinding brutalidad sa laban. Hindi nga nagkamali ang Wild Beast sa kanyang hinala, pinartidahan ni Isami ang kanyang makakalaban, gumamit lamang siya ng bakan upang hindi niya mapatay ang kanyang katunggali. Sa wakas, magsisimula na ang round 4, ang lahat ay nakatutok, seryoso sa inaabangang salpukan. Ngunit sa kabila ng kanyang panlabas na kumpiyansa, si Isami ay may panghihinayang, nais sana niyang makalaban si Kanbei the Demon. Ngayong hindi na iyon mangyayari, kailangan niyang ito ng buong atensyon sa kasalukuyang laban. Alam niyang kailangang masigurado ang panalo sa round 4, kaya't handa na siyang lumaban, may tiwala naman siya sa kakayahan ng kanilang Kenkoy na bida na talunin ang pinakamalakas sa Ezo clan. Kumapit kayo dahil handa nang lumaban si Isami at isang nakakakilabot na bahagi niya ang masasaksihan natin ngayon. Maging ang kanyang kalaban, si Chusaburo Takatsu, master ng Sojutsu ng Hosoin Ryu School, ay hindi magpapahuli. Sa mga nagtataka, ang Sojutsu ay ang sining ng sibat, isang napakabilis at delikadong sandata sa kamay ng isang bihasa. Pabirong tinanong ni Takatsu si Isami kung sigurado ba itong gagamit ng ganoon kalaking espadang kahoy o bakan. Walang pag-aalinlangan ang mabilis na sagot ni Isami, "Ituring mo na lang itong tunay na espada," wika niya. Kitang-kita sa mga mata ni Takatsu ang gigil, naramdaman niyang pinagtitripan siya ni Isami dahil hindi ito gumamit ng tunay na espada.
Nagsimulang mag-usap-usap ang mga miyembro ng Azo, alam nilang mas mabilis ang sibat kaysa sa malaki at mabigat na espadang kahoy, kaya para sa kanila, nakalalamang ang kanilang pambato. Sa arena, agad na lumusab ang samurai ng Azo clan. Sa kanyang pananaw, minamaliit siya, kaya't hindi niya pagbibigyan ito at agad na umatake. Mabilis si Takotsu, wika ni Keisuke, ngunit sa loob-loob ng kanilang grupo, tapos na ang laban, pihadong talo na ang kalaban ng kanilang boss. Isang nakakakilabot na ngiti ang pinakita ni Isami. Subukan mong makaligtas dito, wika niya habang umaatake ng ubod ng bilis. Sa isang mabilis na galaw ay halos nakadikit na sa ulo ni Takotsu ang malaking bakan, at hindi makapaniwala si Takotsu, mas mabilis pa sa kanyang sibat ang napakalaking espadang kahoy. Parehong napahinto ang dalawa, ngunit lutang na lutang ang pagkakaiba ng kanilang sandata. Ang sibat ni Takotsu ay malayo pa, habang ang bakan ni Isami ay nakatutok na sa mukha ng kalaban. Natigilan ang lahat, alam na nila kung sino ang malinaw na nagwagi sa laban. Brutal na sinabi ni Isami, "Swerte ka Takotsu, minsan hindi ko napipigilan ang swing ng aking atake." Kung nagkataon na hindi napigilan iyon ni Isami mga pops, sigurado durog na parang pakwan ang ulo niyan. Sa sumunod na eksena, napaluhod na lamang si Takotsu, tanggap na niya ang kanyang pagkatalo. Inanunsyo na ang nagwagi sa round 4 ay si Isami Kondo, habang naghahanda para sa susunod na laban, tinanong ni Lord Katamori ang pinakamalakas na samurai ng Azo, si Sugao Kanbei, kung kaya ba niyang maiwasan ang ganoong atake sakaling siya ang nakalaban ni Isami. Ang sagot na lang ni Kanbei, iniisip niya rin kung kakayanin nga ba niya. Pagbalik ni Isami sa kanilang pwesto, nagtaka siya kung bakit walang bumati sa kanyang pagkapanalo. Habang nagkukulitan sila, may napansin si Keisuke sa bubungan, isang assassin, naka-target lock at handa nang magpaputok. Agad niyang sinigawan si Lord Katamori dahil siya ang punteriya nito. Nagulat ang lahat, sinabi ng assassin na huli na, tiniyak niyang tapos na si Lord Katamori. Mabilis na kumilos si Soji Okita, dumampot ng bato at hinagis ito sa direksyon ng assassin. Tumama ito sa ulo ng kalaban, dahilan upang malihis ang bala. Napahanga si Hijikata sa eksaktong asinta ni Soji, ngunit nagngingit-ngit ang assassin dahil nasira ang kanyang plano. Agad na ipinag-utos ni Kanbei the Demon na hulihin ito at paaminin kung aling clan ang nag-utos sa kanya. Nagkaroon ng kaguluhan, lahat ay nakatuon sa paghuli, ngunit isang hindi inaasahang kalaban ang biglang umakyat sa pinaglalabanan at dumiretso sa kinaroroonan ng pinuno ng Azo clan. Buong lakas niyang sinigaw ang pangalan ni Lord Katamori. Huli na nang mapansin ni Sugao Kanbei na may isa pang kalaban na mabilis na papalapit sa kanilang pinuno, sumigaw ito ng Divine Retribution at nakahanda nang tapusin si Lord Katamori. Dali-daling nagsitakbo ang grupo ni Isami upang tumulong, pati si Kanbei the Demon ay agad na sumugod. Ngunit hindi na sila aabot. Sa isang napakabigat na eksena, ang hindi inaasahang tagapagligtas ay si Serizawa Kamo. Sa isang mabilis at malakas na paghagupit ng kanyang katana, agad na nahati sa dalawa ang katawan ng kalaban. Napakabangis at napakaangas ng pagdating ng Wild Beast, handang protektahan si Lord Katamori. Mapupunta tayo sa kagubatan kung saan tumakbo ang assassin. Nagawa niyang makatakas sa kabila ng dami ng humabol sa kanya, at panandali ang nagpahinga dahil sa sobrang pagod. Lumabas pa ang isa pang assassin at sinabing mukhang pumalpak ang kanyang trabaho, kilala niya ang assassin na dumating at nagtataka siya kung bakit ito naruroon. Relax lang, wika ng bagong dating na assassin, magiging maayos rin ang lahat. Patawa-tawa pa ito at sinabing ginawa naman niya ang lahat, kaya huwag na siyang mag-alala pa. Nagpasalamat ang pumalpak na assassin, ngunit biglang naging nakakakilabot ang kaganapan ng bigla itong patayin ng bagong dating. Nagtanong ang pumalpak na assassin kung bakit ito ginawa sa kanya, ngunit patuloy lamang sa pagtawa ang bagong dating. Ako na mismo ang papatay sa kanilang lahat, turan niya. Siya nga pala si Shinbi Tanaka, 22 years old, ang samurai ng Satsuma clan, at kilala bilang Shinbi the Assassin. Dito natapos ang kabanata. Ngayon, pag-uusapan natin kung bakit nasabi ng karamihan na si Nostradamus ang susunod na lalaban sa round 11. Alam kong napaisip ka agad kung saan nila nakuha ang ideya na ito at kung may ebidensya bang susuporta dito. Huwag kang mag-alala dahil matutulungan kita sa mga tanong na iyan. Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Nag-umpisa ang usapin na ito sa bonus chapter 91.2 kung saan naglaro ng Babanuki sina Jack at Locke. Sa kanilang laro, paulit-ulit na natatalo ang Valkyrie hanggang sa umabot sila ng 11 ulit.
Parang walang kwente sa unang tingin, pero ito ang pinagbasehan ng karamihan dahil sa paulit-ulit na pagkatalo ng Valkyrie, na literal pang naka-highlight ang Joker na baraha sa bonus chapter. Ngayon, ang laro ni na Jack at Locke na umabot ng 11 at ang naka-highlight na baraha na Joker, dito palang mapapaisip ka na, hindi ba? Kung wala ka pang ideya kung anong meron sa Joker, sasabihin ko na sayo na mayroong mandirigma ng humanity na binyansagang Joker, at iyon ay walang iba kundi si Michael Nostradamus. Siya ang Joker ng humanity mga quotes. Kung lilinuin natin ang mga bagay-bagay, 11 na laro plus Joker na baraha, ang kalalabasan ay round 11, at ang mandirigma ay ang Joker o sa madaling sabi si Michael Nostradamus. Sa kasalukuyan, teorya pa lang ito, ngunit maaaring maging totoo pa rin sa kadahilanan kung sakaling matalo si Soji sa round 10, lalamang ang mga gods ng dalawa, at isang panalo na lang ng mga gods ay katapusan na ng sangkatauhan. Para mapigilan ang isa pang pagkatalo, mapipilitin talagang ay laban na ni Brunhilde si Nostradamus sa round 11 para masigurado ang tagumpay. Ito ang pinanghahawakan ng karamihan, na maganda rin naman kung titignan at may tiyan sa ring mangyari. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina Jo Thompson, Gilberto, Jason Barbosa, Roel Supes at Ramel Jun Suyod. Kung mahilig ka sa Record of Ragnarok, like and follow our page para updated ka sa kwentuhan. Abangan ang susunod na kabanata. Salamat!